Hiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Binastos pa nila ako. What is the law and what Pakinggan ng proceeds of the illegal drug trade ng Duterte. The law enforcement, the highest law enforcement official being head of PNP. Yeah. Now you're hiding this scoundrel, this fugitive. Dito, actually ang tawag ko nga na nga sa iba, sorry to say, tawag ko na sa iba, dapat bukod ang Facebook or social media ng mga tanga at ng mga matatalino. Kumbaga meron ng segregation. Yung iba kasi kahit fake news isi-share, hindi nila alam na yung balitang sinishare nila, oo, pangtanga lang yung naniniwala ron. Pero yung katotohanan, yun yung binabaluktot nila. Kasi nga bakit? Iisa lang yung politiko. Na henerasyon. Mabigyan natin ng importansya yung mga apo natin, na magiging anak pa, magiging anak ng mga apo natin. Mabigyan rin sila ng pagkakataon, 'di ba, na makapagsilbi sa bayan na hindi iisang kulay lang. Kaya ako talaga sinasabi ko nga, isulong na nait, pasa na yang anti-dynasty law na yan. Kasi kahit na sabihin natin na hindi garantisado 'yan na hindi garantisado na sugpo ng korapsyon 'yan, importante magagamit siya para sa kabawasan, okey? Corrupt dito sa Pilipinas or corrupt na pamilya dito sa Pilipinas, 'di ba? Importante 'yun, mabigyan natin ng pagkakataon yung mga totoong gustong magsilbi sa bayan. Kasi meron rin kasi PhilCast, dagdag ko, tutal patapos na. Dagdag ko lang din, importante rin na itong, mga sinusuportahan natin ay alam rin natin yung political background, especially sa darating na eleksyon. Hindi lang basta yung, ah, salita, sa magagandang salita kababase or na nila. Tignan mo mabuti, suriin nating mabuti kung ano ba yung background rin ng nito, pamilya nito, saan ba 'to nanggaling. Very important 'yun, akala niyo hindi importante 'yun, importante po 'yun kasi doon na nagsisimula yung kanilang pagsisilbi. Sa loob pa lang ng bahay nila, history pa lang ng buhay wala ng kaayusan. Do you think, kung sila mismo, magugulo, do you think, sa tingin mo makakapagsilbi ba ng tama 'yan? Of course, batuhin at ano 'yan, ng mismong mga kamag-anak din nila na kasama nila sa 'di ba? Oh, sorry to say guys, pero 'di ba, Duterte, oh, sinasabi nila na walang respeto at sobrang lala ng ugali ni Sara Duterte. Galing yan mismo, sa mga kaibigan ni Digong. 'Di marunong rumespeto. O do you think, yung tatay nga niya, hindi niya narerespeto ng maayos, hindi niya ginagalang, what more pa tayong mga Pilipino gagalangin ba nito 'pag 'to nakaupo, 'di ba? So, sigurado mapapariwarat, and at the same time, ah dapat tayong maging, mapanuri sa mga bagay-bagay na lumalabas ngayon, especially social media is, one of a dangerous, sobrang dangerous na rin talaga ng social media pagdating sa mga anak natin. So maging tayo, mapanuri tayo at, limitahan din natin yung mga kabataang anak natin sa mga social media platform kagaya ng mga ng mga politika. Kasi, yung iba kasing kabataan ngayon sa totoo lang nama-mind condition ng Condition. oo, ng maling, information. Lalo na
napakadami ng maling information versus doon sa totoong information. Aminado ako doon. Nahihirapan kaming mga fake news.